yan ang pumastos. Hindi na kailangan mo eh. Mas maganda bigay nyo na lang sa akin yung pera. Makakapag ano pa ako eh. O sabihin, Ano gabayan gagawin niyo mo ako. sa pera? Sabihin natin, gabayan nyo na lang ako. O sige. Pero yung... Ano gagawin mo JP, sa pera? bibigyan kita ng pera. Anong gagawin mo sa pera? Sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Ano? Anong gagawin mo? Hinahamon kita. Kung gusto mo yan ang pagbabago mo, bibigyan kita ng pera. Bibigyan ka ni Kuya. Anong gusto gagawin mo? Suportahan ka namin. Nagbabayad ka ako. Kasi, Kasi? kung kumita ng mabilis, Oo. tapos mabayaran kung may mga utang ko. Bakit ka nagkautang? Paano ka nagkautang? Marami. Magkano utang mo? Kano ba ang utang mo? Alam mo, JP, simple lang yan eh. Bakit di mo itanong sa sarili mo, tama ba o Ayun lang, mali kung ang nagkamali ginagawa nga po mo? ako, dumating nga po sa ganitong point, kaya gusto ko na pong ayus. Hello mga mom and sir! Welcome po kayo sa aking channel, ang Mom Flores Channel. For today's video, mga kabisnes, mga kalingap, pag-uusapan po natin ang biglaang paglitaw muli ni Bochok. So, napanood po natin siyang muli sa vlog ni kabisnes. Alam niyo po, sari-saring reaksyon or emosyon ang naramdaman ko pagkakita ko po kay Bochok. Siguro po, naawa ko sa kanya kasi parang gulong-gulo siya, na para bang ang laki-laki ng problema niya, na para bang ang tingin ko po, sa halip na mainis ako, parang ang gusto kong ibigay sa kanya ay pang-unawa, parang pagpapatawad. Kasi at this point in time, no, sa sitwasyon ngayon ni Bochok, parang hindi niya kailangan yung parang parang hindi niya kailangan yung parang anong tawag dito, idiin pa siya kasi parang ala nang pupuntahan siya. And tama yung yung ginawa ni Boogie, yung kanyang tito, na niyakap siya na mahigpit, sabay sabi na Chok, mahal kita, boy, mahal kita, parang something like that, no? Hindi ko lang masyadong maano yung eksaktong sinabi, basta nandun yung word na mahal kita. Parang nakaka-touch masyado, nakakaiyak yung eksena na yun. And nakakatuwa naman nakakahanga ang ipinamalas din ni Papa Dins, no, na sa kabila ng lahat, yung suporta, yung pagpapatawad at pag-unawa niya, yung pagiging mahinahon niyang hinarap si Bochok. Kasi kung tutuusin sa lahat-lahat po, talagang si Papa Dins ang pinaka nasaktan sa biglaang pag-alis ni Bochok sa kabisnes niyo po ba? Kasi siya yung kasama niya, ka-team up niya sa pagbablog eh. And nakita natin kung gaano siya sinuportahan, kung gaano kabait si Papa Dins sa kanya, ng mga panahong magkasama pa sila, tapos ganun nga igaganti niya. Pero anong ginawa, anong isinukli ni Papa Dins nung, ayan nga, no, nagsasabi na ng problema si Bochok. Ano sabi niya? Chok, naunawaan kita. So, imbis na, kumbaga parang imbis na ang dating parang awayin niya o sisihin niya o sermonan niya, ano ang sabi ni Papa Dins? Nauunawaan kita, at pinayuhan niya na kung maaari, o pakiusap ang ginagawa niya na kung maaari ay doon na lang sa kanila tumuloy habang unti-unting binabayaran ang pagkakautang niya. And gusto kong bigyan din ng rito ng diin yung parang pakiusap ni Bochok sa mga nagmamahal sa kanya, na sabi niya, ang pangako niya is babalik siya kinaka-business. Kaya lang hindi malinaw, basta ang sabi niya kasi iba raw ang sitwasyon kapag yung bigla kang tumigil sa bisyo, kung ano man yung bisyo na tinutukoy niya. Parang manghihina raw siya, ganyan. So, ang mangyayari, kain tulog lang,
And nahihiya siya kay kay ka-business. Kung doon nga siya sa bahay nila ka-business, tapos magiging kain-tulog lang siya. Although sinasabi ni Papa Dins na okay lang, sige, kung yun ang paraan para mag-stay ka dito, kahit kain-tulog ka lang. And okay lang sa amin yun, basta dito ka. Ang sagot ni Bochok dyan is sabi niya, kung kinananay nga, yung nanay na tinutukoy niya is yung mother ni Mrs. Ka-business o bali lola niya, nahihiya siya na gumawa nun. What more dyan nga sa bahay nila ka-business. So parang doon sa punto na yun, parang gusto ko siyang unawain, no? Siguro kung ako ang tatanungin ninyo bilang supporter ni ka-business, payag naman ako or agree naman ako na pabalikin si Bochok sa ka-business, bigyan siya ng chance. Kasi kung hindi natin siya bibigyan ng chance, saan pa pupunta ang batang ito, di ba? And kung yung iba nga na hindi naman kadugo nila ka-business, bakit nabibigyan ng pagkakataon? What more si Bochok? Marami nga, 'di ba, sa mga natutulungan ni ka-business, 'di ba, hindi lang isa o dalawang pagkakamali, paulit-ulit pa. Why not si Bochok? Baka alam niyo po, hangga't sinusuklian ang pagmamahal, wag po tayong magsawang gumawa ng kabutihan, gumawa o mahalin ang isang tao kahit na hindi siya kamahal-mahal, ganun. Kasi darating at darating ang araw na yung pagmamahal na yun ang makapagpapabago, makapagpapalambot sa matigas na puso, isipan ng tao, no? And wag tayong mawala ng pag-asa kay Bochok. So sana kay Bochok makita niya, no, ma-realize niya na kung meron man totoong nagmamahal sa kanya, siguro hindi ang kanyang tropa, hindi ang kanyang kaibigan, hindi yung mga kailan niya lang nakilala, kung hindi itong pamilya niya. Na sabi nga ni Papa Dins, ang mga tropa, oo, nandyan lang. Ang mga kaibigan, nandyan lang. Pero pagdating ng talagang mabigat na suliranin, iba pa rin ang suporta ng iyong kapamilya. So with that, mga ka-business, hanggang dito na lang po muna ang ating kwentuhan. Lagi po tayong mag-iingat. God bless.